Hello and welcome pong muli dito sa ating tutorial ng Basic Construction Estimate. Sa kasalukuyan po, nagko-compute na tayo ng bakal natin, quantity ng bakal. Okay, so ito na po yung mga natapos natin: footing column, wall footing, slab on fill, suspended slab, stair and septic tank. Okay, so ang isunod na po natin ay canopy. Okay, so canopy. Okay, so I think last na natin to bago tayo pumunta ng beam. Okay, so last na siguro yan. So yung canopy natin, so ito po yung mga yan, no? Yan, pati to. Yan, yung mga canopy natin, pati dun sa may likod. Okay, tingnan natin yung plano. Ito yung sa may, kung ma-review nyo yung yung concreting ng canopy, yung volume, kasi meron na tayong volume yan, di ba? Ayan, may canopy na tayo, may volume na tayo. So nahanap na natin yung total length niyan, okay? So pero balikan natin yung detail ng canopy. Anong page ba yung canopy niya? Hanapin natin dito sa structural. Okay, canopy. Saan na yung canopy? Ayun, page 21. Ayun, detail of concrete canopy, page 21. Okay, ayun yung canopy natin. Okay, so yung canopy natin, ang width kasi niyan, open ko lang yung 3D, no, para mas ma-imagine natin. Hintayin natin na mag-open yun kasi medyo matagal. Pero ito po yan, yung kumbaga 0.4 or 400 yung ating width. Okay, and then yung haba niya depende po. Okay, so kung babalikan natin yung ating architectural plan, ito yan. So yan po, nagbabaris yan, no? Okay, so sa pag-estimate po ng bakal nito, ang ginagawa ko parang yung sa wall footing. So hindi na natin siya iisa-isahin. Okay, since una 10 mm siya, and then konti lang naman siya para madali. Okay, pero kung gusto nyo ng mas detailed, wala naman pong problema. Okay, so ito po yung mga canopy natin. Yan. Okay, so ito pala, meron pa dapat dyan. Naisama kasi natin yun sa plano. So ituloy na natin. Okay, saan na yung front, and then rear. Asan yung rear? Ayan. So dapat wala na talaga yun, diba? Kasi nga meron na to eh. Okay, pero anyway, nandyan na sa plano, ituloy na natin. Okay, so ang purpose naman natin is mag-estimate. Okay, so sa actual na plano, huwag nyo nang ilagay yan. Okay, sa actual na construction. So yun nga, ang pinakakailangan po natin dyan ay yung length nya. Kailangan natin yung length nyan. Okay, so parang yung sa wall footing yung ginawa natin. Okay, so balikan natin yung detail nya, yung bakal nya. Ito po yung bakal nya. Okay, so ang bakal nya, yung pag ganyan, ito yung main bar nya. So 10 mm lang siya, and then 100 mm yung spacing yan. Kumbaga ito po yan. Kung i-drawing natin dito sa ating 3D, pag ganyan po siya, yan. Ito po yung main bar niya. Ang spacing po nito ay, ang nakalagay sa plano, 0.1. Okay, so yan. 0.1 and then 10x. Parang ganyan. Okay, so yan. Tapos, ito naman pong dalawa na nakalagay, yan. Temperature bar lang yan, yung dalawang 10 mm. Okay, so dito po yan. Parang holder bar na rin siya. Okay, so ito po yan, dalawa. No. Yan, hindi, and then isa pa, drawing ko na lang, ituloy ko. So parang yan po yung dalawa na yan. Okay, drawing ko na lang lahat yan. Okay, I hope na imagine nyo po yung location nyo pag paano siya ikakabit sa actual, no? So yan po. Ngayon, sabi ko kanina, kunin natin yung length ng total length ng canopy, which is nakuha na natin. Ito siya, total length, no? So nakuha na natin sa nung nag-compute tayo sa concreting. Kung gusto nyo balikan kung paano natin nakuha, balikan nyo yung video natin dito. Okay, check ko lang yung recording, and then balik tayo dito sa RSB1. Okay, yung length, ilagay ko lang dito yung length. Okay, length to length ito. Okay, dito kasi set, so ilagay ko na lang length. Length nya is ito na, 14.7. okay, so yung bakal natin 10 mm, dalawang klase, no? Yung isa
Ano bang haba ulit nito? Ano yung cut length natin dyan? Pansinin nyo ito kasi is 400, no? And then yung bakal natin, ang possible na gamitin natin, yung pinakamalapit dun sa may cutting list na walang butal, walang excess, is 0.5 or 0.6 or 500 and 600 mm. Pero pansinin nyo po ang gagamitin ko dito ay 500 lang. Okay, so ibig sabihin kung 400 yan, ang ibabaon natin dito is 100. Okay, paano yan, engineer? May hook pa. Okay, yung hook niyan pwedeng 50 mm na lang yan. Di dadagdag ka ng 50. Hindi na po kasi yung concrete cover natin dito, concrete cover, yun na po yung magiging hook niya. Parang ganon. Okay? So, at saka isa pa, yung 100 ito, kumbaga i-consider natin na 100 dyan. Ito, kung puntahan natin yung 3D, ay yung ating, yan, ating AutoCAD para may, may illustrate ko ng maayos. So, parang itong sinasabi ko na 100, 99 lang dito. Yan, pwedeng maurong yan na, pwedeng maurong yan, pero 75 lang, parang ganun. Okay? So, kumbaga, yung 500 po, pagkakasyahin natin dyan. No, kasama na po yung nakapasok and then nakahook. Okay, so, yun. So, ang cut length natin, 0.5. Okay, so, ilang pirasong 0.5? So, ito po, i-divide ko na siya sa spacing na 0.1. So, yan na. Okay, kasi nga, ang spacing natin ay 0.1. Okay, kumbaga, parang kinonsider natin na siya as a whole, parang ganyan. Okay. Okay, parang ganyan na siya. Okay. So, yan, kung baga ito yung bakal na 10 mm. Okay, so yan, 100, tuloy-tuloy yan. So, kunin natin to, and then i-divide natin sa 0.1 na spacing. Okay, so ito magiging ano yan, times mo pa ng 5. Okay, so yan po. Okay, so yun po yung consideration natin for 147. So ito, i-divide ko na siya sa 12 kasi po sa 6 meters, i-divide natin siya sa 0.5, merong 12 pieces na 0.5. Okay, kung hindi nyo po naiintindihan yun, pwede nyo pong balikan yung mga previous natin. Okay, so hindi ko na po masyadong elaborate para hindi na po tayo masyadong tatagal. Okay, so 12 pieces, check natin kung may butal. Meron. So 12 point something, so 13 ang kailangan natin. Okay, so i-round up ko na siya, 13, pero may butal yan. Okay, so ang butal nya hindi ko na gagawin, i-review nyo na lang yung previous natin. Okay, pero ang ilalagay ko na dyan 13. Okay, round up na tayo. Okay, so next po is 6 meters. 6 meters kasi parang yung full footing nga, ito, dire-diretsuhin na natin siya. Okay, so kumbaga itong 14.7, dire-diretso siya. So ang gagawin natin, parang i-consider ko na lang siya na ito, i-assume ko na parang 18 meters siya para tatlo, no? Para tatlo. May sobra dun pero okay lang, magagamit pa naman natin yan. Okay, so 14.7, wait lang pwede ring wag ng tatlo, tinecheck ko lang kung dalawang 6, 12 yun, then 14.7 minus 12, 2.7. Alanganin ang 3 meters kasi may space yan na dalawa. So, ano na lang gagamitin ko? Kumbaga 3 meters na. Ay, 6 meters na nabuo. Tatlong piraso. Okay, so piraso is tatlong 6 meters. Okay? Bakit tatlo? Wait lang. Tatlong dalawang piraso. Okay, kasi yan dalawang piraso yan. Kumbaga itong isang piraso, kapag 14.7 yung total length, assume natin na tatlong 6 meters ang kailangan. Tatlong 6 meters, 6 meters, 6. So, 6. Okay, so goods na tayo. So, tapos na tayo sa canopy. Okay, so bago tayo pumunta ng RSB, I think okay na to. Kung may nakalimutan ako, balikan na lang natin. Okay, so RSB tayo ng beam. Okay, ito medyo medyo konting konting detalyado lang. Okay, medyo complicated lang ng onti. Close ko na lang tong clear.
Okay, so itong itong mga beam natin, 'di ba? Ang mga beam natin is dito. Ito, tie beam, second floor, 'di ba? Yan, so tie beam, may tie beam tayo diyan. Tie beam, second floor, and then roof beam. Okay, so kaya po ito magkaiba siya ng ano, kumbaga tabulation. Ito kasi, 'di ba, structure yan, dito nakalagay level. And then dito location or grid line. Okay? Kaya magkaiba yan. Okay, so anyway, unahin natin to sa baba, tie beam. Okay, so tie beam tayo. Estimate natin ng bakal natin dito sa tie beam. Okay, so bago ko estimate yan, i-drawing ko muna siya, no? I-drawing ko mo siya. Kumbaga gagawa ako ng cutting list niya. Okay, so explain ko lang using this AutoCAD. Copy ko ulit to. Okay, so ang i-drawing ko dyan is ito muna. Yan. Okay, so wag po kayong mag-alala, no? Kumbaga i-illustrate ko lang siya para mas maintindihan nyo kung ano yung kung paano natin makukuha yung mga length. Okay, so ganito po siya. And then i-copy ko tong column natin. Column, dalawa. Isa lang na lang. Okay, so anong scale nito? 0.2. So ramp down ko siya. 0.2. Okay, so and then i-open ko rin tong RSB ng bakal na 3D. So ito ilalagay ko dyan. Okay, so yan, and then dito din sa kabila. Okay, so dito sa gitna hindi na. Okay, so ganito kapag ka i-estimate natin siya, ganito siya. Kunin natin yung pinakamahaba, kumbaga pinakadulo-dulo. Palitan ko lang to ng kulay. Gawin ko siyang puti. Okay, so puti, ginawa ko lang puti. Okay, so ganito. Kunin natin yung pinakadulo niya, which is 7.3. Yan, 7.3. Okay, so hindi kasi aabot dun sa dulo yung ating bakal, di ba? Kapag hinook natin yan, parang ganito. I-ano ko lang, no? I-hide ko lang tong iba kasi naglalag. I-hide ko lang. Masyadong marami kasi. So, ganito siya. Okay. So, ito, di ba, may sinasabi tayong concrete cover. So, yung 40. Yung 40 po na yan is ito yan. Okay, ito yung 40. Yan. Palitan ko lang yung ating scale. Okay. Naka 1:20 kasi yan. So, 40 yan, no? Concrete cover natin. Okay, so, kapag mag-estimate po tayo, i-assume natin yung RSB natin or main bar ng beam hanggang dito. Parang ito siya. Yan, hanggang dyan. Kung titingnan nyo sa 3D, ito po siya. Tanggalin ko tong concrete. So, parang assume natin siya na, huwag nyo pong pansinin yung kumbaga nagdikit-dikit na siya dyan. Huwag nyo na pong pansinin yan. Kumbaga, ito, hanggang dito. Kumbaga, didikit siya dito. Ito, kumbaga ito, kung aayusin ko yan, medyo magulo, siksikan kasi, no? Okay, ngayon, i-assume, kapag mag-estimate tayo, i-assume ko siya na sagad dun. Kumbaga, sagad siya dito. Dito sa edge ng lateral ties, no? Edge ng lateral ties. So, isasagad natin siya dyan. Ibig sabihin, from the end, 40, magpa-plus tayo ng 10 mm kasi 10 mm yung lateral ties natin. Okay? Okay, so 50. Bakit 6 yan? Dapat 10 lang yan. Okay, so mali na yung pinag-copy natin. So 10 yan. Okay, so 40 yan, 40 ito, and then 10 yan. So ibig sabihin, 50 ang ima-minus natin. Kumbaga, andito na yung bakal. Parang ito na siya. Kung i-copy ko yan, ito, dire-diretso na siya dyan hanggang dun din sa may edge ng
Kung halimbawa dire-diretso yung bakal natin, walang splice kumbaga. So hanggang diyan po, no. Yan po yung assumption natin. Pero sa actual, possible na hanggang diyan, possible na ganito siya. Hanggang diyan, or pwedeng ganyan. 'Di ba? Ganyan naman sa actual. Pero i-assume natin na ganun, no? Para consistent tayo. Ang kagandahan po kasi kapag ganito, safe siya kasi kung halimbawang ganyan, 'di ba, may desired splice length tayo. Kapag inurong natin siya ng ganyan, mas hahaba yung splice length, so mas safe. Okay, so yun po yung logic niya. So in short, kapag nakuha po natin yung total length nito, which is 7.3, ileles po natin 50-50. Okay, so 50-50, ang magiging assumption natin ay magiging, ito lang yung paglalagyan niya, 7.2. Okay, so 7.2. Okay, and then from that 7.2, mag-drawing lang ako dito. Yan, drawing ko lang to. Drawing. Then palitan ko yung kulay. And then white. Okay. So yan po yung 7.2 natin. Ngayon, dito na tayo mag-uumpisa ng bakal. So parang unahin natin yung hook ng ating 16mm. Ano ulit yung hook natin? So from the plan, okay, 15 dB ba? Check natin. So based sa construction notes, for hooks for main bar should not be less than 15 dB for 90 degrees bend. So 90 degrees yun. So 15 dB dito natin gamitin. So 15 times 16. Okay, so 240 mm ang ating hook. Okay, pero take note sa actual, pwedeng mas mababa na yan kasi mahirap isalpak dyan minsan. Kaya yung iba, pa 200, 150, ganyan lang nilalagay. Okay, kasi mahirap isalpak. Okay, pero for the consideration of this tutorial, i-assume natin na 240. Okay, so 240 yan. Kung i-drawing ko po siya, ito na yan. 240. And then ito, ano na to? Ang natitira na sa 6 meters natin ay, so, kumbaga, ito na. Gamitin natin tong Excel pang calculator. Kumbaga 6 meters minus 0.24. Okay, so hopefully po no, hindi ko malilito doon kasi 240 ang ginamit ko dito, bakit 0.24? No, hindi na kayo nalilito doon kasi ito naka meters and then naka millimeters 'yun. Okay, so 1 meter is 1000 millimeter. Kaya 240 divide mo ng 1000, 0.24 meters, parang ganyan. Okay? So 507.60, so ito 'yan. 5760. Okay, so ito po 'yan yung unang latag natin. Pero sagad yan dito, sabi nga natin. Okay, so try kong lagyan naman daw ng kapal. Okay, so yan 16mm natin. Okay, so ito yung ating hook na 240 and then ito yung natira dun sa 6 meters, di ba? Kumbaga yung buong 6 meters, yung dulo ng haba is 240, binend natin ng 90 degrees. So yan. So yung total length nito ay 6 meters. Okay? So, syempre, hindi siya umabot sa dulo. So, mag-i-splice tayo. So, ano yung length ng splice natin? Okay, so ano length ng splice? So, beam yan. So, automatic, 48 yan. So, 48 times 16, 48 dB. Okay? So, ito siya. Nasa number 6. Number 6 na construction note. Sabi niya dyan, splices should not be staggered whenever possible. It should not be less than 36 dB for under compression, 48 dB for under tension. Okay, so di ba na-explain ko naman po no na sa beam ang assumption natin siya, lahat siya under tension. Pero sa ano talaga, kumbaga pag sa structural analysis, hindi po siya all the way na tension. So meron pong part dito na under compression. Okay, so dito yung mga under compression sa ilalim ng under support, and then sa midspan dito sa taas yung mga compression. Okay, pero for simplicity lang ng ating computation ng estimate, pag-compute ng bakal, i-assume natin siya na lahat under tension. Okay, kagandahan po nito, mas safe siya. Okay, kasi kapag ka under 10 compression, di ba, for 36 lang. So kung 36 lang to, palitan natin. So mas kukunti.
Okay, so 576 from 768. Okay? So, gawin ko yan. Okay na. 768. Okay, so, ngayon, sa actual, possible na mahirap siya or hindi natin siya gagamitin yan. Hindi natin gagamitin itong 768 kasi may butal na 768. Ang pwede nyo sigurong gamitin, 770. Diba? O kaya 800, parang ganyan. Pero, dito, ang gagawin ko is 768 lapa. Okay, so 7680. Ay, ano yun? 768. 768, sorry. 768. Okay, so yan. So 16 and then hanggang dito ulit. Okay, so hanggang dito ulit and then maghuhook ka ulit ng 240. Okay, so and then 16, offset ko ng 16. Okay, so ito na po yung ating next na splice. Yung splice natin na bakal. Okay, so yan. Kapag dinugtong natin yan, yan yung splice natin. Okay, so tatali lang natin yan ng alambre. So yan na. Meron na tayong yan, kumbaga ito na siya. Ito. Yan. Ito yan, dalawa na yan. Burahin ko lang, no. Yan. Kumbaga ito yung isang bakal, sabihin natin itong sa taas, ito na lang. Yan. Itong isa na lang kasi magkabila niya. Ito. And then ito yung splice niya, kumbaga. Okay, so ito kasi ata kaya masyadong mahaba yan kasi 8 meters ata itong kinonsider ko. Ito kasing sample natin ay sa 7 meters side. Okay, sa 7 meters side. Ito ay 8 meters side ata to. Okay, kaya ganyan. Pero ganun pa rin yan. Ganun pa rin naman yung process niya. Okay, so yan. So yan. And then yung detail kasi ng ating tie beam, ito, pansinin nyo, 8 yan eh, 8 16mm, ayun o, 8 lahat yan. So 3 sa taas, 2 sa gitna, 3 sa ilalim. Okay, so yan. And then kapag lalagay nyo siya sa actual, kumbaga staggered siya. Okay, kumbaga hindi lahat dito ang location ng splice. Kaya mapapansin nyo dito may part na nag-splice tayo, ayan o. Okay, so yung iba dito tayo nag-splice. Okay, so hindi ko lang napalitan yung kulay niyan para madali nating maintindihan. Okay, so kumbaga ito, ayan o, pansinin nyo, ito nag-splice siya, hindi kasi katuloy yan. Imagine nyo na lang tuloy yan. Okay, so hindi ko natapos itong model na to. Ito, kumbaga dito nag-splice and then yung natitirang 4 dun sa kabila nag-splice. Okay, so ito, pansinin nyo pa yung model ko. Ito, isang location lang yung hook, no? Isang location lang yung may hook, yan o, dito lang sa side, dito lang sa side na yan. So sa actual, alam yan ng mga steelman natin na staggered yan. Kumbaga next na hook dito, sa susunod sa ilalim, sunod dito, sunod dyan. So yun lang po, parang illustration lang naman yan. Okay, so yun. Anyway, kahit naman na magkabaliktaran yan, yung haba na kailangan dito is same lang. Kumbaga ang mangyari, ganito siya. Kopyahin ko lang to. Kumbaga ang mangyayari, okay, imagine natin ito yung 4, no? Yan yung 4 na nauna. So ito yung isang 4. So pareho lang siya. Okay, so yan po. Kumbaga magkabilaan yung splice natin. Staggered siya, hindi sa isang location lang, para mas matibay, no? Kumbaga kung saan ka kasi nag-splice, kumbaga dun yung mas delikado, no? So wag nating pagsabay-sabayin, may pagsama-samahin. Okay, so yun, ngayon sukatin natin to. So alam natin 6 meters yan. Ngayon ito, anong haba nito? Okay, so ito ang gagawin ko dyan, susukatin ko muna to. Okay, so pero mamaya syempre hindi natin alam tong AutoCAD. Paano natin makukuha yung 2208 and then itong 240? Kumbaga, paano natin malalaman yung total length niyan? Ano yung total length ng splice natin? Okay, so ganito po yan. Kahit hindi na kayo mag-drawing ng ganito,
Okay? Basta naiintindihan nyo po kung paano natin siya in-estimate, kung paano ko siya din-drawing, kung paano yung installation niya, makukuha natin yung length nito. Okay, so dito, ang nakuha natin ay 2208 plus 240. Okay, so isulat ko lang dito. 2208 plus 240. Okay, so check natin mamaya sa computation ko kung yan ang makukuha natin. Okay, so paano natin gagawin yan? Ganito po. Una, kunin natin yung total length. Yan, 7.3, di ba? Alam natin yan, 7.3. Kasi nga, tanggalin ko lang to. Kasi nga, 7 meters plus 0.15 ng column. So, 7.3. Control Z para ibalik ko yun. Ano ko lang to. Putulin ko na yan. Okay, so, putulin ko na rin to. Okay, so 7.3. Yan, 7.3. And then, alam po natin, ano ko lang alam natin na ang sagad ng ating bakal is 50 mm from the edge. Okay, so 50 mm dalawang side. So, ang gagawin ko dyan, dito muna sa katabi niya na. So, 7.3 minus 0.05 kasi 50 mm na dalawa. No, minus natin. So, yan. So, 7.2. Ngayon, ipa-plus ko yung dalawang hook. Siyempre, dalawang hook yan, magkabilaan. Okay, so alam natin yung dalawang hook na yan. So, plus, ano yung hook natin? 15 dB. So, 15 times 0.016. 0.016, yun yung 16 mm, no? 0.016 meters kasi. Okay, ito kasi naka-meters tayo. Siyempre, dapat meters lahat yan. Hindi pwedeng meters ka dyan, and then magmi-millimeter siya. So, hindi na tama yung mako-compute mo. Okay? So, yan, 0.016 times 2. Okay, ngayon, syempre, may splice pa tayo. Ano yung splice natin? Yan. Kumbaga, kunin natin yung total length nito, Okay, so, anong splice natin? So, 48 dB plus 48 times 0.016. Okay? And then, yan ang nakuha natin. Kumbaga, yung total length na yan. Total length ng ito plus ito. Okay, so ngayon, i-less natin yung 6 meters. I-less natin yung 6. Yun na yung sobra. Yun na yung butal. Ayun, saktong-sakto. 2.448. Okay, so ganun po. Ganun po yung pag-compute ng ating next na i-splice. No? So, ulitin ko lang po. So, kunin natin yung pinakadulo, and then i-less natin yung 0.05, yung sinasabi natin kanina, yan, yung 40 at saka yung 10. Yung 40 is yung concrete cover, and then 10 mm yung lateral ties. Okay, so yan, dalawang 50, and then i-plus natin yung dalawang hook, which is 15 dB, yan, dalawang hook, and then pinlas natin yung splice. Okay, kasi alam natin mag-i-splice yan. Okay, so and then, i-less natin yung 6 meters. So, makukuha natin tong length na yan. Okay, so, 2.448. Okay, in short, yan na yung gagamitin natin mamaya. Okay, so, ngayon, pag mag-estimate na tayo, or magtatabulate na tayo, so, check ko lang yung recording, kung tuloy-tuloy. Kung itatabulate na natin siya, sa pag-tabulate or pag-compute ng ating bakal sa beam, so, naka-grid line tayo. Yan. Para parehas naman yan, di ba? Para parehas naman na tie beam yan. Okay, so, ito siya. Tingnan natin yung plano. Okay, so yan. Para parehas naman na tie beam yan. Okay, so, kumbaga, isang detail lang yung tie beam dyan. Walang TB1, walang TB2. Okay, so, ito, 7 meters yan. Ito, 7 meters, 7 meters. Pagsasamahin ko na yan. Kumbaga, grid line A, B, and C. Okay? Grid line A, B, and C. Okay, ano? A, B, and C. Okay, dito kasi sa B prime, wala tayong ano dyan, di ba? Wala dyang tie beam. Okay, so grid line A, B, C. And then, magkakasama naman mamaya ang 1, 2, 3. Okay, so A, B, C. And then, set tatlo. Tatlo siya. And then, 16 mm. And then, yung cut length natin, yung una, 6 meters. And then, 2.448 or 2.45. Okay? And then, yung quantity natin, 8. Di ba? 8 yan eh. Okay, so balikan natin yung ating schedule. So, 8 yan. So, 8. Okay? So, 8 po yan. Ito, 8 yan.
no? So 8 yan. So 8 times 3. Yan. So yan, meron na tayong 24 pieces. Plus idagdag natin yung i-splice natin na 16mm din, syempre. Okay, yung quantity niya same lang. Okay, yun lang din dudugtong natin eh. Ngayon sa pag-estimate natin ito, i-divide natin siya sa 2 kasi dalawang 2.45 sa 6 meters. Okay, so pero may butal yan. May butal tayo na ano, kumbaga wait lang. Try lang natin try muna natin 6 minus 2.45 times 2. Ano yung length? 1.1. Okay, so mahirap na mahirap tayong makahanap ng paglalagyan yan. Okay, so i-assume ko muna siya na ganto. 6 minus ito. Kumbaga 3.55 ang gagamitin natin na kumbaga splice niya. Okay, so 3.55. Yung excess niya kakusana. So ngayon ilang pirasong 355? So ito, mali yan. So dapat 24 din yan. Okay, so ulitin ko po no. Kumbaga sa 6 meters ang gagawin natin, hindi ko siya gagawin na gano'n na dalawa. Hindi ko kukuha ng dalawang 2.45 sa 6 meters. Okay, so ganyan muna. Okay, mamaya tingnan natin kung may paggamitan tayo nito. Okay, so mahirap kasi yung masyadong maiksi yung 16mm. Okay, so tingnan natin mamaya. Okay, so kung sakali naman na wala tayong paghanapan, balik tayo dun sa dati. I-divide natin siya sa 2. Okay, so yan. Yun. And then yung next natin, grid line 1, 2, 3. Okay, so grid line 1, 2, 3, tatlo din yan, no? So 16mm, kopihin ko lang din yan, pero burahin ko muna to. Okay, sa 6, ito, burahin ko na yan. Intindihan nyo na yan. Okay, so next 6 meters. Okay, 6 meters yan, diba? Ngayon, ano yung length dito? Okay, so dito mapapansin nyo 7 dyan or 7.3, ito 8.3. So parang parang alam nyo na yung sagot na magdadagdag ka lang ng 1 meter. So in short, magdadagdag ka lang dito ng 1 meter plus 1. Or kung ayaw nyo naman, i-check nyo pa rin yung parang ginagawa natin, which is 8.3 minus 0.05 na dalawa plus 15 na hook na dalawa plus splice length na 48 times 0.016 and then less 6 meters, so 3.45, so pareho lang. Okay, so yun po, I hope na gets nyo, no? And then ito pareho yan na tie beam. So pareho lang yung detail niya kasi tie beam din naman yun eh. Tama? Ayan, so tie beam din yan. So 8 din po yung bakal niya. So 8 din to. So 8 times 3. Tatlo yan. Okay? So yan, and then ito, yan, diretso muna dyan. Okay, ngayon, kagandahan nito, pansinin nyo po ito muna pala. So ilang piraso? 24 din. Itong 3.45, ito na yung kunin natin. Okay, so maganda nga to kasi may sobra pa. Okay, so ibig sabihin, yung 6 meters, putulin mo 2.45, yung natitira, ilagay mo dito. Okay, so in short, ito, okay na. Hindi na natin kailangan mag-order ng 6 meters pa, kasi dito na siya. Okay, so ito, okay na to. So, ilalagay ko na lang dito na 2 tie beam, grid line, 1, 2, 3. Okay, so, and then lalagyan ko ng kulay yellow. Ibig sabihin, okay na siya. Okay? Check natin yung recording. So, ngayon, ibuuin ko pala yan. Kasi, masyado nang mahaba. Okay na tayo dun. Pero, may nakalimutan tayo. Yung ating stirrups. Pero, kapag mag-estimate tayo ng stirrups ng ating beams, sa huli na natin yun gagawin. No? So, minsanan. Okay? So, kumbaga ma-realize nyo po kung bakit ganun pagdating natin dun sa stirrups computation natin. Okay, so for the meantime, hanggang dito lang po muna, and then next na video natin, next discussion natin, ituloy natin yung second floor. Okay, so ito medyo madugo-dugo to. Okay, so I hope na intindihan nyo po to. Kung may tanong kayo, feel free to comment, and then
kung may suggestion kayo, feel free to write your suggestion. Okay, so and then kung sa tingin nyo po okay yung ating tutorial, pwede nyo pong i-share para at least marami tayong matulungan na mga kumpare o kababayan natin pag tungkol dito sa ating construction estimate. Okay, yun lang po, and maraming salamat and God bless you all. Thank you.